Ang isang tao na hindi marunong magpatawad, hindi rin patatawarin. Forgiven people, forgive people. Amen? Ayan. At meron po akong classmate dito sa inyong church, si Brother Melchor Laksamana. At graduate rin po ako ng Manila Bible Seminary noong 2014 sa kursong Bachelor of Theology, major in Doctrine. Tinatanong ako kung gaano ako katagal mag-message. Tinitignan ko yung program, so meron na lang akong ilang minuto. Ayan. Actually, mabilis lang naman ako mag-message, 5 minutes lang. 5 minutes and 1 hour. At patawarin niyo po ako. Total ay forgiven naman po yung ating topic. No? So, ayan. At ayon nga sa Ephesians chapter 1, verse 7, makikita natin na tayo ay pinatawad ng ating Diyos. No? Pero ang question is, bakit tayo patatawarin? Ano bang meron? Kung merong pagpapatawad, ibig sabihin, merong nagawang pagkakasala. Di po ba? So sabi nga sa Ephesians chapter 1, verse 7, sa wikang Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ang sabi sa Roma chapter 6, verse 23, for the wages of sin is what? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngayon, dahil merong kasalanan, ang bayad nun, kamatayan. At dahil mamamatay tayo, wala tayong pambayad eh. Pero dahil because of God's love and grace, siya yung nagbayad sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang question muna is, ano nga ba ang mga kasalanan natin sa Diyos? Ano ba ang pagkakasala natin sa Diyos? First, kung titignan natin ang Book of Genesis, bakit pumasok ang kasalanan? Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ni Adam and Eve. Ano ang ginawa ni Adam and Eve? Sumuway, nilabag ang utos ng Diyos. Meaning, man disobey God's commandments. Di ba? Sa'yo, wag mong kakainin, pero kinain pa rin. Di ba? Wag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na ito, ng pagkaalam ng mabuti at masama. Di ba? So, nilabag ni Adam and Eve. Tayo, bilang mga tao, nakikita ba natin na tunay ba na talagang walang matuwid? Tunay ba na tayo ay nagkakasala? Isipin natin, lahat ng tao, ang ating sarili, na perfect mo ba ngayon? Bukas, perfect mo pa rin ba? Sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon? O dahil yung epekto ng kasalanan, dahil nandiyan yung kasalanan, kung minsan nakakapag-commit tayo. At pagbabayaran yon. Pero etong napaganda, ito ang good news. No? Ang good news, binayaran, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo through His blood. No? Nagkasala ang tao sa Diyos. Man disobey God's commandments. No? Ano sabi anong utos ng Diyos? Ano pa ang utos ng Diyos? Huwag kang, sa 10 commandments, anong utos ng Diyos? Huwag kang magkakaroon ng ng Diyos, huwag kang gagawa, huwag mong yuyukuran. Pero anong ginawa ng tao mula nung unang panahon hanggang sa kapanahon na natin ngayon? Diba? Kumakailan nga lang, mayroong pista ng mga, di ba? So, ang mga tao ay gumagawa ng ibang Diyos o sumasamba sa ibang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Pero ang tao, kung minsan, dito nga sa Mindanao, merong extra Diyos dyan, di ba? Iba, may iba't ibang Diyos, no? Buko Diyos, pineapple Diyos. May extra Diyos, di ba? Merong ibang Diyos. At kung minsan, ang nagiging Diyos ay yung sarili kasi gusto rin maging Diyos ng tao. Di ba? Gustong maging kapantay ng
tao ang Diyos. At kung minsan, nagiging Diyos nga tayo. No? Gusto natin maging Panginoon. At ang utos ng Diyos ay huwag magkakaroon ng ibang Diyos. No? Ano pa? Ano ang utos ng Diyos? Mula doon sa Ten Commandments. Sino po nakakabisado? Huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Diba? Pero ano mga kabataan? OMG. Diba? Yung mga common na kasalanan na pagsuway ng tao sa Diyos. Yung day ng Lord. Diba? Sa Hebrew chapter 10 verse 25, huwag kakaligtaan, pero anong ginagawa ng tao? Walang pakialam. Kung minsan kahit na linggo, inuuna yung trabaho. Diba? Sabi ng Lord, seek ye first His kingdom, no? The kingdom of God. Pero dahil sa kasalanan, anong ginagawa? Inuuna yung trabaho, no? Igalang mo ang iyong ama at ina. Sino po dito yung mga magulang na? Yan, taas ang kamay. Magalang pa rin po ba ang inyong mga anak? Nagpopo at upo pa ba? Baka hindi na. Kung hindi na, ipag-isa niyo po ng upo. Para matuto magpo. Ayan, no? So, kung minsan ay wala ng respeto sa mga magulang, at yan ang utos ng Diyos, igagalang natin ang ating ama at ina. Huwag kang papatay. No? Huwag kang mangangalunya. Kay Jesus, ang teaching niya, tumingin ka lang sa babae nang merong pagnanasa, ikaw ay nangangalunya na. No? Alam niyo, sa panahon natin ngayon, medyo napakahirap na lang sitwasyon ng mga kalalakihan kasi kung minsan ay hikaw na lang ang suot. Kulang sa tela, sobra sa tastas. No? Hindi ko sinasabing magbalot kayo. No? Pero kasi meron ang Biblia, tinuturuan tayo yung proper na pananamit, no? Para maiwasan ang pagkakasala. No? Huwag kang magnanakaw. No? Alam niyo po, nung araw, halos walang mga gate ang bahay. No? Pero ngayon, puro gate na. Bakit? Dami magnanakaw. Park mo lang yung sasakyan, kahit na sasakyan, nananakaw na. Diba? Park mo yung motor mo, baka mawawala na. Diba? So, maraming magnanakaw. Ganyan ang tao. Dahil yan sa epekto ng kasalanan, ang tao ay nagkakasala, lumalabag sa utos ng Diyos. No? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Diba? Napanood niyo ba yung nag-viral na isang ama na meron siyang anak na may sakit, no? At pinagbintangan lang siya. Minsan gano'n, di ba? Napakahirap nun yung pagbibintangan ka, sasaksihan ka na kung saan hindi naman totoo. Di ba? Huwag kang mag-iimbot, no? Yan ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos patungkol sa Diyos at patungkol sa kapwa natin, sa tao. Yeah. Yung naunang mga utos patungkol yun sa Diyos at yung mga sumunod ay patungkol na sa ating kapwa. At maraming tao ang kung minsan ay nahuhulog dito at ang nakakalungkot nga kung minsan kahit yung mga believers na, yung mga Christian na ay nahuhulog pa sa ganitong pagkakasala sa pagsuway sa utos ng Diyos. No? Sabi, huwag ka magnanakaw. Brother, di mo ka nagnanakaw, ha? Nagnanakaw naman ng oras sa Diyos. Diba? Ang sabi ng Diyos ay ganito. Diba? Ganitong time. Alam nyo, maraming charges. Ang pinakang mahirap na sakit na gamutin, bukod sa prayer meeting, yung pagdalo sa church ng on time. Ayan. Diba? Sobrang daming charges, ganyan. Napakahirap gamutin. Ewan ko lang kung wala namang sakit po dito. No? Mukhang magagaling naman. No? Ayan. No? So, ang lunas sa kasalanan ay ang pagpapatawad ng Diyos. No? Ayan ang lunas sa kasalanan. Ayan, nabasa natin yan. The remedy for sin is forgiveness. Through what? Through the blood of Christ, according to our text. No? Ayon doon sa ating binasa, ayon sa Ephesians chapter 1, verse 7,
Kasi ang Diyos ay nagre-require, no? Sabi nga, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ayan nga, sabi ko nga, God has always required blood, symbolical of death as payment for sin. Dahil ang utos ng Diyos sa Old Testament para mapatawad sa kasalanan, yung pantubos ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. No? Sabi sa Levitico chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko, no? Iniuutos ng Diyos na dapat ihandog ayon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay, no? For atonement, no? For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Eh kung yung utos ng Diyos sa panahon natin ngayon ay maghahandog pa rin for atonement. Payag ba kayo doon? Mahirap, di ba ba? Pero parang maganda rin yata kasi kung merong paghandog, meron tayong kakatay, no? May pagkain. Or lugi tayo mga may hirap, wala tayong panghandog, di ba? At dahil nga hindi natin magagawa yon, hindi natin nagagawa, ang Diyos na mismo ang gumawa nun sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ayon sa utusan, sabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, ayon sa utusan, yung binasa natin, yung utos ng Diyos, maghandog kayo for atonement para sa kabayaran ng kasalanan. Ayon sa utusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Eh kung hindi pala sa blood ni Jesus, kung walang pag-aalay ng dugo, hindi tayo mapapatawad sa kasalanan. Kaaway pa rin tayo ng Diyos kung walang nag-alay ng dugo. Kaaway tayo ng Diyos, sabi sa Roma chapter 5 verse 10. Pero ngayon, thank God, salamat sa Diyos, dahil hindi niya na tayo kaaway, kaibigan na tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa tabi mo, kaibigan ka na ng Diyos. Ayan. Tignan mo nga kung mukhang kaibigan ng Diyos. Ayan. O mukhang kaaway. Ayan. Mukha bang kaibigan? Ayan. Kaibigan na tayo ng Diyos. No? Kasi through the blood of Jesus, sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, nagkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Natubos tayo sa ating pagkakasala. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Diba? Alam niyo naman, pagka merong pagkakautang, merong pinantutubos, di po ba? O, kung yung ginto o pilak o pera sa panahon natin ngayon, kanina tinanong ko sino yung may utang eh. Gusto ko sana magtaas ng kamay kasi may utang din ako eh. Yung sasakyan namin, inuhulugan namin. Utang. No? So, baka kayo meron ding utang, no? Tayo meron binayaran ng ating Panginoon Kristo ang ating utang, no? Tinubos niya tayo. Sabi nga, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Si Jesus mismo yung naging perfect lamb para ialay, para ihandog, at para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ang sangkatauhan. Kasi nga pumasok yung kasalanan dahil sa pamagitan ng pagkakasala ni Eva
at Adan, no? They disobey God's commandments, and sa atin din, sa sangkatauhan, di ba? Inisa-isa ko sa inyo ang utos ng Diyos, nakita natin. At kung minsan, nalalabag natin yon. Sabi ko nga, kahit na believers, kung minsan nahuhulog doon, yun yung epekto ng kasalanan. Pero, salamat because sagana ng biyaya ng Diyos, no? Sabi nga, according to God's grace, no? In accordance to God's grace, napakayaman nun. Gaano ba kayaman ang Diyos? Diba? Sobrang yaman ng pagpapatawad ng Diyos. Kung minsan ang tao, merong limitasyon yung pagpapatawad. Kasi limited lang eh. Pero ang Diyos sobrang yaman, sobrang sagana, no? At sa pamagitan nga ni Jesus, natubos tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang tanong, brother, ang question is, okay na pala brother, pinatawad na pala tayo, hindi okay na ako sa bahay, hindi na ako sasampa. Gagawin ko na itong mga bagay na to, meron na palang pagpapatawad eh. No? Alam niyo po ang Lord, merong condition sa ating forgiveness. No? Isa-isay natin the condition of forgiveness. Number 1 is faith. No? Luke chapter 5 verse 20, marami pang mga verses, yan ang pinili natin. When Jesus saw their faith, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga magkakaibigan, ng paralitiko, friend, your sins are forgiven. Paano pinatawad? Dahil sa pananampalataya. Kinakailangan manampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. No? Kinakailangan maniwala tayo kay Jesus. What is faith? Faith is believing and trust. No? Paniniwala at pagtitiwala. No? Maniwala tayo sa Panginoong Hesukristo that He is the way, the truth, and the life. No? Manalig tayo doon, maniwala tayo doon, na sa pamagitan niya, makapunta tayo sa Ama. Sa pamagitan niya, meron tayong daan. Kasi nga, aminin natin at sa hindi, merong epekto yung kasalanan at kung minsan, nahuhulog tayo doon. Kinakailangan manalig tayo sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig. Binayaran niya yung kasalanan natin, pinatawad tayo. Manalig ka sa Panginoong Hesukristo. But sometimes, yung faith ay nagiging fake. No? Sa halip na faith ay peke. No? Paano nagiging peke yung pananampalataya? Paano nagiging peke yung pananampalataya? Diba sabi faith is believing and trust, paniniwala at pagtitiwala. Kung minsan nasa mahirap lang na sitwasyon ay nawawala na yung tiwala kay Lord. Diba? Nawawala na yung paniniwala kay Lord. Paano kung ma-experience natin yung na-experience ni Job? No? Sinubok sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. No? Faith pa rin ba? O baka fake na? So, maniwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At dapat sa Kanya lang tayo naniniwala, nananalig, nagtitiwala. Kasi maraming iba, tiwalang-tiwala sa kanilang sarili, no? Ang kanilang pagtitiwala nasa sarili. Nasa kanilang sarili, wala sa Diyos. Sometimes, ganyan ang nangyayari sa tao. At some believer, ganyan din ang nangyayari. Kaya nga, merong iba na kung saan yung kanilang pananalig wala sa Diyos, kundi nasa kanilang sariling galing, sariling talento, sariling lakas, no? So, kinakailangan ng pananampalataya sa Panginoon, no? Pangalawa ay kung kinakailangan natin yan, yung kondisyon ng pagpapatawad ay yung pagsisisi, repentance, no? Kung ikaw ay talagang nananampalataya kay Jesus, nananalig sa kanyang ginawa na talagang binayaran ni Jesus yung ating kasalanan, tinubos tayo. Sa pamagitan niya,
Meron na tayong connection sa Lord. Hindi na natin kinakailangan maghandog sa altar ng perfect lamb because si Jesus na yung naging perfect lamb. No, kung talaga nananalig tayo kay Jesus, ang kasunod niyan, ang tunay na nananalig kay Jesus, nananampalataya sa Panginoon Kristo, ay merong pagsisisi. No? Repentance. Acts chapter 2 verse 38. Ano sabi diyan? Repent and be baptized for what? Every one of you. In the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. No? Para patawarin sa kasalanan, anong gagawin? Maliwanag. According to Acts 2:38. Repent and be baptized. Siyempre, hindi naman magre-repent muna yung mga naaralan na yun kung wala silang pananalig kay Jesus. So, yung talagang nananalig sa Panginoon Kristo, merong pagsisisi sa kasalanan. Merong pagsisisi sa kasalanan. At ang pagsisisi sa kasalanan ay pagtalikod dito. Pagtalikod sa nagawang pagkakasala. Naalala niyo yung story ng prodigal son? Di ba? Mayaman ang pagpapatawad ng ama. Lagi yan naka-offer sa atin. Lagi yan, bumalik ka lang. No? Yung prodigal son, nagsisi siya. Di ba? Nakita niya yung kanyang pagkakamali. Kaya nanumbalik uli siya sa kanyang ama. Sabi ko nga, kung minsan yung epekto ng kasalanan, nahuhulog tayo doon, aminin natin sa hindi. Sabi mo nga sa iyong katabi, manumbalik ka kay Lord. Manumbalik lang tayo. Kung meron tayong nagawang pagkakamali, manumbalik tayo. Kung alam natin na ito ay mali, alam natin na ito ay kasalanan, manumbalik tayo sapagkat iyon ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na nagsisisi ay tumatalikod sa kasalanan. No? Sabi nung kanta, walk, walk, walk in the light. No? Lumalakad nga, kung minsan lumalakad sa way ni Jesus, pero naka-holding hands naman kay Satan. Yun ang mahirap. No? So, total repentance, lubos na pagsisisi, ang nais ng Diyos sa atin. According to Acts chapter 5, verse 31, God exalted Him to His own right hand as Prince and Savior, that He might bring Israel to repentance and forgive their sins. No? Paano patatawarin sa kasalanan? Sa pamagitan ng pagsisisi. No? Sa pamagitan ng pagsisisi. And next, pangatlo is confession. Confession. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Wag na tayong maging self-righteous, no? Na kung saan, kung minsan iyon ang naipagmamayabang ng tao. Kaya nirebuke yun ni Pablo sa episode chapter 2, verse 8 and 9. Ipinaalala niya, oy, teka. For it's by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God so that no one can boast. No? Kaya walang makakapagyabang, walang makakapagmayabang. Ngayon, dahil nga sabi ko nga, dahil sa epekto ng kasalanan, kung minsan perfect ka ngayon, buong araw, tunay pa, buong araw na perfect, baka nga kulang kagad. Eh. Sabi ni Jesus, go and make disciple. Eh, hindi ka naman humayo ngayon. Utos yun. Di ba? Ano pa, napakarami pa, paglabas pa lang eh. Pagpasok pa nga lang dyan sa may ang daming temptation, di ba? Babi kang dadaanan niya, meron kang pagsubok bago ka makarating sa church. Sobrang daming kasalanan na kung saan ang masakit, ang nakalungkot ay nahulog doon ang mga tao.
Sabihin natin sa Lord dahil siya ay tapat, siya ay matuwid, at ipapatawad niya ang ating mga kasalanan. Yung pagkakasala mo, huwag mong sabihin sa kapwa mo. Kasi mamarites ka niyan. Sabihin mo kay Lord, no? Sabihin mo sa Panginoon. Kasi siya ay matuwid, siya ay tapat, at patatawarin tayo sa ating kasalanan. Isang kasalanan na hindi mo ipinagtatapat, hindi mo inihingi ng tawad, yun yung hindi mapapatawad kasi hindi mo ihingi ng tawad. Ngayon, kung ihingi natin ng tawad sa Panginoon, patatawarin niya tayo. Kaya lang, ang problema dito, yung iba abusive naman, no? Yung iba abusado, patatawarin naman pala ako ng Panginoon, di gagawin ko na ito, mamaya, hingi ko ng tawad. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6, no? Ang sabi doon, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Hindi. No? Kasi yung ginawa ni Adam and Eve, ang epekto nun pagkakasala, pero ang ginawa ni Jesus sa atin, yung pagpapatawad at pamumuhay sa katwiran. Kaya yung isang tao na kay Jesus, ang epekto niya sa buhay niya ay yung paglakad sa katwiran. No? So, and pang-apat, ayan nga, sabi nga sa Psalms 32, no, nalimutan natin basahin. Psalms 32 verse 5, like David, no? Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. No? Si David, kahit na siya ay tinaguri ang a man after God's own heart, nahulog rin siya sa pagkakasala. Di po ba? Nahulog din siya sa pagkakasala. Anong story ba yon? Yung kay Bathsheba. Di ba? At eto nga, sa sulat niya, ay nag-confess naman siya kay Lord. No? Nakita natin kung ano ang ginawa ni David. Nagsisi siya talaga siya. Nag-repent siya. Tinalikuran niya yung kanyang nagawang pagkakamali at nanumbalik sa Diyos. And may ilang minuto pa po ba ako? Sabi ko, 5 minutes 5 minutes na naman, mag-12 na. No? Hindi pa naman siguro kayo nagugutom. No? Tuloy lang natin. Pang-apat, no? Nakita natin na nire-require ng Diyos na manampalataya ka, magsisi ka, ipahayag mo ang iyong nagawang kasalanan, at ito ang pang-apat, no? Ang pang-apat ay forgiving others, no? Napakaliwanag sa Matthew chapter 6 verse 15, but if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sin. Hindi daw patatawarin yung kasalanan kung hindi magpapatawad. Kaya nga merong story sa Matthew chapter 18. Kung meron kayong Bible, please open your Bible. Tignan nyo na lang dyan, basahin nyo po. Matthew chapter 18 verse 21 and 22. Nakita natin dyan, nagtatanong si Pedro, ilang beses ko bang patatawarin yung aking kapwa sa nagawa niyang pagkakamali? 7 ulit po ba? Sabi ni Diyos, yung 7 ulit na yan, 70 pa. At meron siyang ginawang kwento, parabola, na kung saan isang hari na yung kanyang alipin ay merong pagkakasala sa kanya, pagkakautang, at sinisingil niya ito. No? At nung hindi ito makabayad, ay nakiusap yung may utang na kung saan ay sa kanyang hari na patawarin siya. At pinatawad naman ito ng hari. Pero yung kanyang alipin ay meron din nagkasala sa kanya, pagkakautang, at siningil niya rin, no? Kaya lang, hindi rin makabayad yung sinisingil niya. Hirap pag may pagkakautang, no? Hirap magbayad. Hindi makabayad at humingi ng tawad. Pero anong ginawa nung alipin? Humihingi ng tawad, hindi pinatawad, no? Samantalang siya, mas malaki yung kanyang pagkakasala doon sa kanyang hari. Pinatawad siya. Nung yung situation niya, merong ibang may sitwasyon,
at humihingi ng tawad ay hindi niya pinatawad. Kaya ang sabi ni Jesus, ganun din tayo. Tulad nung alipin na yon, parang ganun tayo. Tayo, ang laki ng pagkakautang natin. Humingi lang tayo ng kapatawaran sa ating hari at tayo ay kanyang pinatawad. Ngayon, yung kapwa natin, kung merong pagkakautang o pagkakamali, pagkakasala, kinakailangan natin silang patawarin. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin. Napakaliwanag po yan. Ang isang tao na hindi marunong magpatawad, hindi rin patatawarin. Forgiven people, forgive people. Amen? Yung mga pinatawad ng Diyos, dapat marunong magpatawad. Kasi kung hindi magpapatawad daw, hindi patatawarin. Alam niyo po, napakahalaga niyang pagpapatawad sa isang samahan. Sa iglesia ng Diyos, napakahalaga ng pagpapatawad. Sa isang pamilya ng Diyos, napakahalaga ng pagpapatawad. Sa inyong pamilya, napakahalaga ng pagpapatawad. Alam niyo po, yung mga nagtatagal na samahan, hindi dahil sa perpekto yung kanilang kasama. Nagtatagal sila dahil merong pagpapatawad. Halimbawa, sa mag-asawa. Perfect ba yung inyong asawa? Ay, napaganda ng asawa ko. Wala siyang nagagawang pagkakamali. Kahit na, hindi po. Kuminsan nga, nahuhulog sa pagkakasala. Di ba? Pero bakit sila nagtatagal? Bakit nagtatagal ang kanilang pagsasama? Dahil merong pagpapatawad. Ngayon, gusto niyo po bang magtagal ang inyong pagsasama? Gusto po natin magtagal ang pagsasama ng bawat isa. No. Gusto niyo pang makita sila sa maraming panahon. Kung meron silang nagawang pagkakamali, pagkukulang o pagkakasala, ipatawad natin. Magkaroon tayo ng pagpapatawad. Panumbalikin natin sila sa Diyos. Sabihin natin ang aral ng Diyos. Turo natin ang aral ng Diyos. Kasi nga, nakakalungkot. Baka magaya tayo doon sa Matthew chapter 7, verse 21, no? Anong story doon? Sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karyaan ng langit, kundi ang sumusunod sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit. Ang kalooban ng Diyos sa atin, ang gusto ng Diyos sa atin, nawa ay sundin natin. Nawa ay sundin po ng bawat isa sa atin. Nakita natin kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal. Nagugat yang pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Pag binasa natin Ephesians chapter 1. Yun ang ugat talaga yan, because God is love, sabi ni John. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, nagkaroon ng pagpapatawad. At yung pagpapatawad na yon, sa pamagitan yon ng blood ni Jesus. Natubos tayo. Nakita natin, dahil nga meron tayong pagkakautang, pagkakasala, ano ang hinihingi ng Diyos sa atin? Manalig ka sa kanyang bugtong na anak. Patuloy tayong manalig sa ating Panginoon Kristo. Patuloy tayong tumalikod sa ating nagagawang pagkakasala. Total repentance, talikuran na natin. Yung mga given, alam naman natin. No? Maliit o malaking kasalanan, talikuran natin. Sabihin natin, i-confess natin kay Lord. At lastly, ito nga, tayong mga pinatawad, kinakailangan nating magpatawad. Gusto nating maabot, hindi lang 51st anniversary. Gusto nating magtagal yung bawat isa sa atin. Mabot natin ang centennial 100 anniversary. Yung bawat kapatid, patawarin niyo po sila. No? O kuyari, yung inyong mahal sa buhay, yung anak, yung mga anak sa magulang, yung asawa sa kanilang asawa, yung mga kapatid. No? Kinakailangan ng pagpapatawad para tumagal ang samahan. No? Para mas ma-unite tayo, kinakailangan niyang pagpapatawad. Kasi nagkaroon tayo ng unity sa Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon Kristo. No?
sa pamamagitan ni Jesus. Nagkaroon tayo ng connection sa Diyos sa pamamagitan yun ni Jesus. Hindi yun sa pamamagitan natin. No? Hindi yun sa pamamagitan ng, ay ako, magaling ako, active ako, mayaman ako, marami ako nabibigay, ganito ang ginagawa ko. Hindi. No? Pagka gano'n ang ating pananaw, baka matulad tayo sa Matthew 7:21. No? Kala nila okay na okay sila eh. Diba? Sobrang yabang pa eh. Lord, nagpagaling kami ah. Lord, nangaral kami ah. Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo ah. Diba? Hindi ko kayo nakikilala, sabi ni Jesus. Kasi ang yayabang eh. Diba? At isa yon na kung saan maging katangian din natin, maging mapagpakumbabalang lagi tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, wala naman tayo kung wala yung pagpapatawad ni Jesus. Wala tayo rito kung wala yung pagpapatawad ni Jesus. Wala tayong pag-asang pumasok sa langit kung wala yung pagpapatawad ni Jesus. Kung wala yung blood ni Jesus, sabi, kung wala nag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kasi nga, yung epekto ng sin sa atin, yung epekto ng nagawa ni Adan and Eve, kung minsan, kahit na believer, nahuhulog doon. Kaya wag natin sila kagad hatulan, sabi ni Jesus, no? Ang laki-laki ng tawag dito, nung puwing sa iyo, tapos ato na, ibig sabihin, magkaroon pa tayo ng malawak na pag-unawa, malawak na pagpapatawad, malawak na pagmamahal, para makamit natin yun, no? In your presence, I will bow myself and see your face ever flowing, the gift of your wondrous love in my heart, in my soul. You gave